Babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Ang ikatlong salitang binigkas ng ating Panginoon. Napakamadaming mga salita ang namutawi sa labi ng ating Panginoon habang siya ay nakayubay sa krus. Mga salitang nagpapakita ng kagandahang loob. Mga salitang nagpapahayag ng kabutihang loob ng ating Diyos upang sa atin ay ibahagi ang kanyang sariling ina, upang maging ina natin. Walang limitasyon. Kung paano naging ina niya ang mahal na Birhen, ganun din buong-buong ipinabahagi sa atin ng Panginoon ang kanyang ina. This is an act of generosity. Si Jesus habang nakabayubay sa krus, iniisip pa rin niya ang ating kapakanan. Nagpasya pa rin siyang magbahagi. So selfless that He gave and shared His mother to us. At hindi siya nagbibigay ng basta-basta. He is giving us the best. He gave us His mother, the Blessed Virgin Mary. Sa paanan ng krus, nandoon si Maria, kapiling ang minamahal na alagad. Ito'y isang napakamadamdaming tagpo sa paanan ng krus. Nandoon si Maria, taglay ang sakit na nararamdaman habang ang anak ay nakikita ng naghihirap. Si Jesus sa pagkakataon ito, wala nang natitira sa kanya. Kinuha na sa kanya ang lahat. Tanging ang kanyang inalalaman ang natitira na sa kanya. Subalit sa pagkakataon ito, ang kaisa-isang meron siya, ibinahagi at ibinigay pa rin sa atin. Mary is a woman of talent. Sinabi ni Jesus, babae, narito ang iyong anak. Anak, narito ang iyong ina. Si Juan ang minamahal na alagad ang kumakatawan sa ating lahat. Inihabilin ni Jesus kay Maria si Juan bilang kanyang anak at ibinigay ni Jesus si Maria sa alagad bilang kanyang ina. Alam ni Jesus na ang lakas ng bawat anak ay ang kanilang mga ina at ang ligaya ng mga ina ay ang kanyang mga anak. Ang kalakasan ng isang ina ay ang aliw na dulot ng anak. Kaya patahin ng isang ina ang lahat ng pagod, hirap at sakit para lamang sa kapakanan ng kanyang mga anak. Di alintana ng isang ina anumang pagod at hirap para lamang sa tagumpay at ganda ng buhay na pinapangarap ng isang ina para sa kanyang anak. Lahat tayo ay nakaranas ng pagkandili ng isang ina. O maaaring tayo man ay isa sa mga ina. Kadalasan, ang mga bagay na nais ng isang ina ay nasasakripisyo para lamang sa kapakanan ng kanyang anak. Ang mga pangunahing pangangailangan o kahit mga luho man lang, sinisigurado ito ng isang ina na makamit ng kanyang anak. At ang lahat ng tagumpay ng isang anak, pati kaligayahan nito, ay tunay na ligaya at tuwa ng isang ina. Kapag nakita ng ina na naging mabuting tao at nagtagumpay ang kanyang anak, kapag naramdaman ng isang ina na siya ay kinakalinga at iginagana ng kanyang mga anak, kapag nakadaman ang isang ina ng pagpapahalaga, paggalang at pagmamahal, ito ay higit pa sa isang medalya o tropeyo para sa kanya. Ito ang pride ng isang ina. Ito ang layo ni Jesus, kaya niya inihabilin sa kanyang minamahal na alagad na si Juan, ang kanyang ina, upang maging kalakasan at
isip na ito. Ang mga ina, halos ayaw nakikita nahihirapan ang kanyang mga anak. Halos kung maaari lamang ay akuin nila ang mga paghihirap, mapagaan lamang ang dinaranas ng anak. Ako rin ay isang ina, nakaranas ng mga hirap at pagtitiis. Nagiging saksi sa ibang mga ina na may kanya-kanyang taglay na sakit sa buhay. Natatandaan ko ang isang taong naging napakalapit sa akin, na sa sobrang pagmamahal sa kanyang anak, noong panahon siya'y nag-aaral pa, sinabi niya, kung maaari lang ako namang pumasok sa eskwela at sumagot sa mga eksamen niya para lang pumasa at hindi na mahirapan pa ang anak, gagawin niya. Masigit pa nung tingnan makulong ang kanyang anak. Binigyan niya sa mga pulis na pag di niyo pinauwi ang anak ko, dalawa po aming matutulog sa ulong ito. Ito'y mga pangkaraniwang senaryo lamang. Ito'y halimbawa lamang ng mga pagkakataong tinatahasang makita ang nasasaktan at naghihirap na anak. Subalit kakaiba kay Maria. Siya ay nanatili sa paanan ng krus habang naghihirap si Jesus. Si Maria ay nandun sa paanan ng krus habang si Jesus ay naghihirap. Hindi niya iniwan ang kanyang anak sa pagdurusa. Ang sakit kaya sa isang ina na makita ang paghihirap ng kanyang anak. Ngunit hindi tinakasan ni Maria ang sakit na ganito. Hindi siya nagreklamo. Hindi nagtanong o nagalit. Hindi niya kinausap o nakiusap sa Diyos, basta tinanggap lang niya ang katotohanan na dumating sa buhay niya. Katotohanan hindi niya kayang pigilan o baguhin. Basta ipinaubaya na lang niya sa Diyos kung ano man ang nais nito sa kanya. Ito'y pagpapahayag ng malalim niyang pananampalataya sa Diyos. Mary is a woman of faith. Alam ni Jesus ang ating kahinaan at ang ating mga pangangailangan. Kaya iniwan niya sa atin ang isang huwaran na sa atin ay nakalina, si Maria, ang kanyang ina. Sa mga pagkakataong ako'y nahihirapan, sa mga sandali ako'y nalilito, madalas akong lumalapit sa mahal na Birheng Maria at lagi kong sinasabi, Mama Mary, ikaw naman po ay babae at ina rin. Hindi ko po alam kung ano ang aking gagawin. Ituro mo naman po sa akin kung paano. At tunay na nagkakaroon ng kasagutan ang lahat. Minsan, ang bigat ay nandun pa rin. Subalit, mas maginhawa na itong galing. Kapag naririnig natin ang salita ng Magnificat, ang unang pumapasok sa ating isipan ay sa Maria. Kapag sinasabing Magnificat, ibig sabihin ito ay isang pagdiriwang o selebrasyon. Mary learned to celebrate no matter what. Ang pagdiriwang ay hindi lamang kung masaya o maligaya ang ating nararamdaman. Sa mga pagkakataon na tayo nagpapasalamat, umaasa, nagpapatawa, nagtitiwala, or we surrender those areas in our lives that we cannot control, we celebrate. Subalit may mga pagkakataon that we lost the art of celebration. We've learned a new art, the art of complaining. Madalas na tayo nagre-reklamo. We complain a lot. Si Maria, hindi siya nagreklamo kahit kailan. Hinayaan lang niya ang Diyos ang magpagalaw ng kanyang buhay. Mary is a woman of Magnificat, a woman of celebration. Nagbibigay
Ibinigay sa atin ni Jesus si Maria. Alam natin na buong pusong tinanggap ito ng mahal na Birhen na maging ina ng sanlibutan. Katulad noong una, noong siya ay tumugon sa tawag ng Panginoon upang maging ina ng Diyos, bagamat di niya lubusang nauunawaan kung paano maging ina ng Diyos, buong puso siyang tumalima sa tawag ng Panginoon. Ibinigay niya ang kanyang buong pagtitiwala sa Diyos nang may pagsuko at pag-aalay ng sarili sa Panginoon. Hinayaan ni Maria na ang Diyos ang magplano at magpagalaw ng buhay niya. Kinalimutan niya ang kanyang sarili at ang kanyang mga naisip sa buhay. Ipinaubayan niya itong lahat sa Diyos. Tayo sa atin, mas madalas tayo nagpaplano. Abala sa mga gusto namin mangyari sa ating buhay. Tapos, saka tayo lalapit sa Diyos at hihingi ng basbas na suportahan ang ating mga plano sa buhay. Ito naman ay hindi mali, pero ito ay ang ating pamamahan. Si Maria, hinayaan na lang niya na maghari kung anuman ang kalooban ng Diyos sa buhay niya. Mary is a woman of faith, a woman of commitment. Like Mary, we must go out of our way to seek, find, and live out our personal vocation. Alam natin na ang bukasyon ay hindi lamang pagpapari o pagmamadre. Ang bukasyon ay para sa lahat. Kung ikaw ay isang ina, yan ang iyong bukasyon. Kung ikaw ay isang ama, bukasyon mo yun. Kung ikaw ay isang guro, o isang doktor, o sundalo, o accountant, mamuhay tayo ng maayos at maluwalhati sa kung anumang bukasyon ang sa atin ay iniatan ng Panginoon. Tulad ng mahal na Birhen Maria, palibhasa'y lubos niyang nauunawaan ang kanyang bukasyon bilang ina, itinalaga niya ang buong buhay niya sa kanyang pagiging ina na umaasang palagi lamang sa grasya ng Diyos. Ito ang iniwan sa atin ni Jesus bago siya lumising. Isang inang malalapitan at masasandalan anumang oras ng ating buhay. Isang inang punong-puno ng grasya. Isang buwan. Isang babaeng nauunawaan ang kanyang bukasyon, ang pagiging isang ina. She lived out her vocation to the full. No wonder she was graced to the full.